tayo ng potting mixture para sa ating binig. Ito po ay compost. Tapos haluan po natin ng wood ash. Ito po, wood ash. Wood ash. Tanggalin lang po natin yung mga malalaki. Yan. Tapos haluin po natin. Haluin. Meron tayo ng fermented fruit juice. Yan. Saka po, salamat po. Kasi konti lang naman sa supply natin. At fish amino acid. FAA. Fish amino acid. Isa din po. Yan. Oh, sarap. Sustansya. Kompleto sa Ricardo. Malasa. Pag kinain nyo to, lasang isda ng lasang isda, lasang prutas ang pipino natin. Kaya manamis-namis. Tapos haluan po natin ito ng tubig. 1 litrong tubig. Hasta la vista. Okay na po. And haluin lang po natin yan. Kakalugin. Meron nga ng kawayan. Hindi pala ito kawayan eh. Yan. Haluin lang po natin. Then didilig po natin dito. Na po, halong-halo na, consistent na ang pagkakahalo. Ayan. Dapat po ang moisture content po nito is 40%. Pag piniga po yung ganyan, hindi kumakatas, pero nabubuo. Ayan. Ayan po. Yan po ang moisture content ng ating potting mixture. Gagamitin po natin sa seedling natin na pipino. So lalagyan po natin ng butas. O ganito po paglagay ng butas. Ayan. Tatapat lang tapos didiinan para magkaroon na po ng butas. Ito po yung pinakamabilis na paraan. Ayan. Ayan, ibutas na po. Ayan. Pwede na po lagyan niya ng seedling. Ayan. Lalagyan na po tayo ng seedling. Ito po ay pinaano na namin. Ginabad na para mabilis. Ayan. Kaya po yan. Ito na yan. Ngayon, bigyan naman natin ng lupa. Yan. Ito na po yung natin, lupang pang
Ngayon naman po, magtatanim po tayo ng lechugas. So ito na po yung seedling natin, yung malago na. At dito po natin itatanim. Ayan. So nagbubutas po kami ngayon ng pataniman ng lechugas. So yan. Lalagay ng all. So dito naman po sa parting ito, meron na po tanim ito ng pipino. So kombinasyon po ito ng, actually po ito kombinasyon ng pipino, talong at lettuce. So subaybayan po ninyo ang paglaki ng aming mga halaman dito. So yan po nangyari niya. Ito po yung 12 days old na mga pipino at naglagay na po tayo ng organic fertilizer. Ayan. Na compost. Ayan. Hindi po yung maganda, matataba po. Ayan. Compost na gando. Kaya po yan, tanim natin na pipino. Meron naman po nila. At ito naman po mitakip mga lettuce to. Pag mainit, nalalanta po. So, medyo, kasi may bata pa po. Mga 3 days pa lang po yung tinanim. So, hindi pa nila kaya yung sobrang init. Kaya tinatakpan pa namin. Siguro after a week, saka po namin tatanggalin yun. Para establish na yung roots. At kaya na nila supplyan ng kanilang sarili. So kombinasyon po ito ng lettuce and pipino. Aba sa mahilig po sa sanggupsal, eto na, organic. Yan po, nalagyan na ng bakod na kawayan. Yung mga lamanan. Hindi na basta mapapasok ng magsasaklo. Ito yung 3 weeks old na pipino at 2 weeks old naman yung lettuce. Good morning people. Ngayong pong araw ay babagi ko naman paano po mag-maintain ng ng pipino. Kasi po, ginagawa po natin, nag-control po tayo sa paraan po na ginagawa natin sa pag-maintain, yung pruning. Kasi katulad po nito, tingnan ninyo yan. Ang laking bunga. So, hindi po niya masusustain yung mga susunod ng bunga kung marami siya sanga at saka marami pa. Lalo na po sa mga dahon na naman na patay na, kailangan buhasin. At yung po mga extra na na shoot na hindi naman magbubunga na madami, katulad po nito, example, ito po, hindi naman po lalaki na yan. O yan, maliit lang yung niya, yung kanyang anong tawag dito, buko. Kumpara dito, kumpara po dito, ayan, tingnan nyo, laki ng diferensya.
So ngayon, para bumunga po yun, magtuloy yung bunga, no, kailangan po nating bawasan ito. Ayan. Cut. Yan po, mga ano. At kung mayroong mga shoot na lalabas, tatanggalin na po natin. O ito rin po, katulad po niyan. O, ang liit naman ng ano, ng prutas niya na lalabas. So ikakat na po natin yan. O yan, tingnan nyo, hindi naman nagtutuloy. So, kumakain lamang po yan ng, ayan po, itsura niyan. Kumakain lamang siya ng nutrients, hindi naman siya pakikinabangan din. So, kaya po, ganoon ang tuloy-tuloy po ang pagbabawas para tumagal din po yung buhay ng pipino. O, katulad po nito, ayan. Wala na rin po ito. Ayan, meron din, maliit. Sukat na po yan. Ayan, hanggang malinis na po. O ito, wala na rin. Cut na rin. Para mabawasan na po yung tapos yung mga puno na yan. Yung mga dahon na patay na dahon at saka yung mga naninilaw na dahon tinatanggal na rin po. Yan. Tapos pag kailangan din pong i-harvest na ang pag ganito na kalalaki. Kasi yung para masustain naman po yung mga susunod na bunga. Dahil siyempre malakas po itong kumain ng nutrients. So kaya po ito mamaya i-harvest na yung mga malalaki. Nagpo-prune po muna tayo. Dilinis muna. Yan. Yung maliliit na sanga, putol. O yan po, katulad niya rin. O, pakita ko lang. Yan. O. Ito, medyo malaki-laki pa bunga. O, yan. Pero, makakasagabal naman po doon sa ibabaw. Hindi niya masusustain. So, cut na rin siya. Huwag na pong panghinayangan nito. Although tatlo yan, kaya lang, hindi naman po yan magtutuloy na. At kung magtuloy man ito, magiging maliit lang bunga. Hindi katulad nito, tingnan mo po ninyo ang laki. Ito po, tingnan nyo ito, maliit. Ayan o, tingnan nyo yung yung galing dito na hindi na-cut, na hindi na-prune, maliit ang bunga. O ito, malaki. Yan po ang para namin ang pag. Ito, katulad din po dito, ayan. Wala na rin po yan. Ang galing na natin yan. Ito. Hindi pala, ibang pala ito. Basta nga. So, basta nga po pala yan. Tuloy yan. Kaya. Yan po yan. Tingnan nyo, daming. So, yung mga bulaklak po na nasa taas na yan, para magtuloy-tuloy, kailangan magbawas tayo sa baba. Para yung sustansya po, didiretso sa taas, yung mga bunga na nandito sa taas, magtutuloy-tuloy. Hindi po ma-abort. Kasi kung kukulangin po sa nutrients, yung pong paglaki nito mga bulaklak na yan, ma-abort po yan. Hindi tutuloy. Sayang naman. So ito na po yung result ng pruning. Ayan, malinis na ilalim. Kita na yung mga bunga. Kita naman ninyo. Ayan, madaming bunga. Ayan, dire-diretso yun. So ganyan po magiging resulta. Wala na mga sanga-sanga sa ilalim. At saka yung mga dahon na although hindi pa side na side. Kasi sa isang side ko pa lang po ito na prune. Pero mamaya, sa kabila naman. Pero ganyan na po ang magiging itsura niyan. Pag nalinis. Ayan, makikita na yung bunga. At kasama nga po doon yung pag-harvest. Gusto po tayo ng mga pipino. Ayan o. Ang unang harvest. First harvest. Ito po yung unang harvest. Tingnan natin mga malalaki.
lumaki na yung iba. Para lumaki yung iba. Wala, cut na to. Hindi na makabawas sa ito rin, oh. Tulad nito, wala na rin. So kasama na rin pag-control. Para lumaki bunga niya. Paisa-isa talaga, laki ng buhay. Nakakonsentrate yung pagkain nila. Lalaki na ngayon yung iba, dahil nabawasan na. Bawasan na ng load. Isa nga. Ito mga bago ito. Ang ganda na rin ang lettuce. Oh. Oo, ganda ng lettuce. Malalaki na. Mali ako ng puso. Pagod ako, nagkamali. Ah, yung mismong ano. Okay lang. Ay, Lenta. ano pa? Ariel. Ayan, ayan. Not kayo People's Farm TV. Ayan, 80, ayan, 80. Dito kami ngayon kay Tatay Ariel. Nabili kami ng mga Butas. Hi, People's Farm TV. Oo, nasa ano yan, nasa YouTube. mura-mura lang. Ang mga Shoutout, geng-geng. Benta lang, laki, gaganda po, ayan. Hindi meron balatan, napakadali pati yung balatan. Ganyan mo lang kahit kutsara na ang tanggal na. Hindi mo kasi opo, kutsara na. Ito lang. Para mo ganito, pwede mo na ito hindi. Kapunan mo nga sila. Hey! Hey! Andiyan sa camera. Andiyan. Pino. So, ngayon po, nagpa-harvest din tayo ng talbos ng kamote. Kulay pula. Masarap po itong ihalo sa isda. Ito po yung ating pambenta today, yung mga na-harvest ngayon. Meron tayong pong luya. May siling haba or ano tawag dito? Siling panigang, pipino, ayan po mga pipino. Pipino pa rin, marami po itong pipino. And meron po tayong lettuce. Ayan po yung lettuce natin. At talbos ng kamote. So yan po yung pambenta natin ngayon na in order na.
So thank you po kay Lord, thank you sa mga umorder at sana marami pang umorder dahil marami pa po kami i-harvest. Thank you sa inyo po lahat na nanonood. Maraming salamat din po sa suporta. God bless us all. Oh, say hi, guys. Hello. Sa vlog. Shout out to my vlog. Makikita ko na yung mukha ko doon. Kasi sa laki. Hindi ko kailangang kumuha. Dito lang ako mo, Jim. May green thumb si tita. Ganyan lang. Anong na-harvest mo? Strawberry. Oh. Dapat yung magkape. Para gandang experience. Ayun, nakabigil tayo. Diba na? Pick and pay. Careful. Yan. Ano ba naman to? Magko-comment talaga ako doon. Benta nyo, para nyo. Ibenta. Ano nyo ipakita mo? Satisfied yung customer. Kasi ang araw. Mahal na araw. Ano yun ba? Tara. Wala mo nalagay sa lakto. Ano ba ako? Ito. Testingin natin. Na. Hindi. Ako lang maglalabo yung kanila. Ayun ba natin? Magtira ka ng isa. This is our harvest. Oh, ayan o. Ako din, tita. Oh. Ano ba yan? Ito ang itsura mo. Oh. Akin to. Ang tamis. Ayan. Welcome to Pico Smart TV! Yan lang po. Sana po ay meron kayong natutunan dito sa isinishare namin. At ito po isa paraan namin. Hindi ko po sinasabing eksperto kami, pero ito po yung ginagawa namin. May kanya-kanya naman po tayong technique sa pagpapalago, pero especially po sa mga baguhan wala pa namang experience, maaari po nila i-adapt to. Kaya lang po, maraming salamat po sa panonood.